Ang expectation ko mapag-usapan niya yung paano pasigla yung ating ekonomiya dahil bumagal talaga yung ating ekonomiya. Yung latest DBCC forecast from 5 to 6% naging 3.5 to 4.5%. Ang impact nun ay yung pagbaba ng bilang ng mga mahihirap sa atin, yung poverty reduction, babagal. Yung paglago ng trabaho, babagal. At obviously, yung investments papasok, babagal. At malaking problema para sa atin. So, ini-expect ko mapag-usapan niya, malagay niya ng direksyon at kung paano kami sa Senado, sa Kongreso, makakatulong para ma-jumpstart yung ekonomiya natin. So, gusto niyo bang marinig kay Presidente yung specific, like halimbawa kung magkano ialalaan sa so-and-so project? Para Yes. po klaro yung direction. Yes. For example, anong bills ang nakikita niya na pwedeng isabatas ng Kongreso at Senado para makatulong sa pagpapasigla ng ating ekonomiya. Ano pa yung mga bills na para makatulong sa ating mga kababayan. For example, nasa LEDAC bill, isang napakagandang bill yung Philippine Geriatric Bill. No? Para ito ay pagpapatayo ng hospital sa mga senior citizens. So, malaking bagay yan sa mga senior citizens natin para magpagamot, humaba yung kanilang buhay. So may ganyan na batas na pinag-uusapan ngayon na makakatulong din sa mga kababayan natin. So marami tayong LEDAC bills na tinitignan para makatulong sa paglago ng ekonomiya at pagtulong sa kabuhayan ng ating mga kababayan. So, ang gusto ng tao kasi yung pangsikmura. Yes, like oo. yung mapalaki yung take-home pay. Yes. So, ano kaya yung pwedeng sabihin doon ng Presidente? At ano din yung pwede yung gawin sa Senate? Mapalaki ang take-home pay o mapababa yung kanilang gastusin. No? Pag titignan natin yung latest inflation, tatlong bagay ang tumaas. Pamasahe, kuryente, at presyo ng langis. No? So itong tatlo ay inaantay ng tao kung paano mapababa yan. Lalo na presyo ng kuryente ngayon. Ang kuryente, laki ng tinaas eh. For the last 8 to 1 year, almost 2 pesos ang tinaas niya. No? So yan ang isang bagay na dapat mabigyan ng solusyon. At kahapon doon sa hearing na pag-usapan namin, yung pagpapalakas ng ERC kasi kulang sa ngipin, kulang sa kapangyarihan. At yun ang isang bagay na tinitignan natin para mapababa ang presyo ng kuryente. Na-expect nyo ba na palalakihan ng Presidente yung kung spending on infrastructure projects? Kasi this year, napakagandang tanong yan. Lalo na naging matikuloso kayo dun sa Yes. 2026 budget. Actually, isang dahilan kaya mabagal ang ekonomiya natin, in fact, dahil bumagal yung gastos ng gobyerno sa infrastructure. Tinitignan ko kanina yung datos, from fourth quarter last year until second quarter this year, walang ginastos ang gobyerno sa infrastructure. Dahil nga nag-ingat eh. Pag nagkakaroon ng ganitong massive corruption, ang knee-jerk reaction ng gobyerno, huwag gumastos. Kasi takot lahat eh. So, isa sa mga solutions na nakikita natin ay pabilisin yung paggastos ng gobyerno sa infrastructure. Pero dapat bantayan mabuti yung corruption. Kaya importante rin yung reforma sa proseso para hindi bumalik yung dating gawi. No? So, isa sa mga gusto ko rin marinig, paano na-reforma ngayon ng administration yung sistema para hindi na bumalik yung mga corruption issues. Marami na nakulong, pero kung hindi maaayos yung proseso, babalik lang at babalik yan. So, kaya yan yung isang bagay na dapat rin natin marinig.